Sinundo ko si Angelo sa trabaho niya ngayong araw. At bigla na lang naglabasan yung mga ayan o, yung mga yan. Parang Christmas light tong sasakyan natin. Ang daming warning sign. So hindi ko alam kung bakit. Ano kayang gagawin ko dito? Papascan ko to para malaman yung sira o i-reset ko yung battery. Try ko nga na ano. Try ko na start ulit. Nawala yun dito, nawala yun doon. Pero ito naman, check engine. Saka itong isa. Dalawa naman yung nakalabas. So parang may problema. Kala ko kanina titiri kami sa gitna ng highway. Sabi ko, naku, huwag naman sana sa highway. Kaya dumaan kami dito sa mga gilid-gilid ng highway. Imbis na sa ano kami, sa 16th Avenue kami dumaan kami dito sa mga maliliit na eskinita. Yan, lumabas na naman. Ewan ko ba kung anong problema nito. Ayoko muna mag-isip at ayoko ma-stress. Sana maayos natin tong sasakyan na to. Anyway, siguro mamaya ko na lang i-check kung ano yung battery. Check ko yung battery mamaya. Timpla lang muna ako ng kape para maalis yung stress ko. Na-stress na naman ako dyan sa sasakyan na yan. Ayan din yung naging problema ng sasakyan mga 2 years ago. Nagkaroon din siya ng mga ganyang warning sign. Tapos may tumulong sa akin para maayos yung sasakyan. Pero ngayon, bumalik na naman yung sakit niya. So hindi ko alam kung bakit. Basta kanina nung sinundo ko si Angelo, maayos naman yung sasakyan. Tapos nag-stay lang ako doon sa park kung saan ko laging inaantay si Angelo. Tapos ngayon, pinatay ko yung sasakyan at inantay ko siya doon. Ngayon nung dumating na si Angelo, ni-start ko yung sasakyan, nagulat na lang kami na ang dami ng mga warning sign na biglang lumabas. So hindi ko alam kung bakit. Wala naman akong scanner para ipascan yung sasakyan para malaman ko anong problema. Siguro mamaya i-check ko yung mga battery niya. Tatanggalin ko tapos kakapit ko ulit. Baka yun lang yung problema. Usually ganun lang daw para ma-reset ko yung mga sign doon sa sasakyan. Kakapi lang muna ako. Kailangan natin na matuto sa buhay, tumayo na mag-isa, maging matatag din, hindi nga madali, basta magdesisyon kung anong mas maganda sa ating panahon. Laban tayo ka-Bex, kahit mabagal man ang pag-usad sa buhay, tuloy lang sa paglakbay. Para maalis yung stress ka, Berks, lakad lang muna ako dito sa labas. Enjoy ko lang muna tong view dito sa labas kahit na medyo pagabi na. Alas 8 na ng gabi pero may araw pa. Ayoko munang isipin yung problema at baka lalo ko tumanda. Ganon talaga. Hindi mo naman talaga may iwasan yung magkaroon ng problema yung sasakyan, di ba? Anyway, kanina pa ako naglalakad. Gusto ko lang maalis yung stress ko. Alam nyo naman, pagka ganito na stress ako, gusto ko talaga malapit sa nature, malapit sa makakita ko ng magagandang kapaligiran. Kaya sabi ko, lalakad muna ako dito sa labas. Si Angelo nasa bahay na. At maaga kasi yung pasok niya bukas, kaya hindi na niya ako nasamahan. Pahinga na muna siya. Ako na muna tong maglalakad-lakad dito. So nakarating na ako dito sa City View. Ano bang tawag dito? Basta yung overlooking dito sa hill, uphill dito papunta ng city.
At ewan ko kung familiar sa inyo tong lugar na to. Kung natatandaan nyo, dyan nakaupo si Catherine Bernardo at saka si Alden Richard. Di ba? Ayan oh. Ito yung upuan nila na yon. Para sa pelikulang Hello Love Again. Di ba? Oh, yan yun. Tapos ayan yung view na makikita mo rito. Ayos, di ba? Ganda. Ay. Relax lang muna tayo dito. Parang last week doon ako nagpunta eh, yung park na yun. Di ba? Kung napanood nyo yung video ko mga almost a week ago, doon tayo sa park na yun eh. Ngayon dito naman tayo sa taas. Ganda ng Calgary oh. Grabe yung mga bahay nila rito. Lalaki. Gaganda. Kabrikso. Wow. Ano kayang trabaho ng mga yan? Ano kayang trabaho ng mga yan? Ng mga kabrikso? Ganda. Laki. Tapos ang ganda pa ng location niya. Yung view niya. Ayan. Makikita mo. Diba? Wow. Panalo. Yan po, ganda rin oh. Magkakapit bahay silang lahat na ganyang kalalaki yung mga bahay. Ayos. Kita nyo yung kalsada ka Berks na wala ka makitang basura maski isa. Sobrang linis. Ako lang yata yung basura dito sa lugar na to. Gaganda rin ang bahay oh. Wow. Maski dito ka Berks oh, pila rin yung mga magagandang bahay. Diba? Milyones yung mga yan. Ito naman yung kanilang view. Dadan! Ayos! Kaya marami rin na mga naglalakad-lakad dito eh. Lakad tayo hanggang doon sa kabilang side. Pag nakarating na tayo doon, medyo paggabi na, so balik na tayo. Puro salamin yung bahay niya oh. Tapos ito naman parang Malacanang sa sobrang laki. Wow! Magkakaroon din ako niya 10. Sabay ginising ulit ako ni Angelo. Pagising na nanaginip ka na naman. Lipat nga tayo dito sa kabilang kalsada para makita natin ng malapitan yung mga bahay dito. Ayos oh. Parang bahay sa Home Alone. Squirrel. Ito yung lugar dito sa Calgary na sosyalin yung mga bahay. Diba? Ganda. Tapos may mga ganitong klase ng halaman sa harapan ng bahay nila oh. Saan ka pa? Ayos. Halaman pa lang eh, yayamanin na. Di ba? Ayos. O pili ka na, saan ang gusto mong bahay dyan? Ganda ng mga bulaklak niya dun oh.
Tapos ito yung dadaanan mo, no? Wow, grabe naman tong bahay na to, sobrang laki. Ito hindi ganun kalakihan pero sosyalin. Diba? Saan ka pa? Wow! Eh ganito pa, tumatakbo pa yung tubig niya, oh, may falls. Dami niyang apple, oh. Punong-puno yung puno ng apple. Ito rin, ang ganda rin ng bahay na to. Tapos ito yata yung every Christmas punong-puno ng mga decoration. Alam ko ito yun eh. Sana kung Christmas walang snow dito sa Calgary. Sarap sana tumambay dito para makita mo yung mga Christmas decoration. Punong-puno ng ano yan, ayun nga, mga decoration ng Christmas pagka magpapasko na. Dinadayo talaga ng mga tao. Isa sa pinakamagandang decoration ng Christmas decor dito sa buong Calgary. Lalaki ng mga puno na yan, oh. Bahay niya, ang ganda. Tapos ang taas na mga puno rito. Oh, pili ka na. Pili ka na ng bahay mo. Tara ka, Berks, tuloy kayo sa bahay ko. may ano pa siya, may fountain pa siya dun, oh. Diba? Wow. Ito parang museum yung bahay niya, puro glass. Hey, how are you, my friend? Ganda ng bahay niya, oh. Bahay ba yan? O parang ano parang hotel? Sobrang laki. Tapos puro salamin pa. Tawid na tayo dito sa kabila. Wala nang daanan dyan. Ay, dito mas maganda na yung view dito eh. Ayan na, oh. Madalas kami dito ni Angelo eh. Nagmumuni-muni. O ka-Berks, alas 9 na ng gabi. Pero may araw pa. Ayun, tirik na tirik pa yung araw. Diba? Siguro mga alas 10 pa lubog ng araw niyan. Kasi summer nga. Ganda nung downtown, no? Pagka nandito ka sa dito sa area na to. So, sa haba ng nilakad ko ay nagutom na ako bigla. Uwi na tayo. Uwi na tayo sa bahay. At try ko magluto ng kung anong pwedeng lutuin doon at ako'y nagugutom na. Pagdating sa bahay, nagluto lang ako nitong konting ulam na punong-puno ng patatas saka carrots saka bell pepper. Siyempre maraming gulay yan. Ayos na. Pwede na sa amin ni Angelo to.
man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya. Kay Chris Cusinero panalo ka. Di lang pagluto at sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar na kakaiba, halika na kay Chris Cusinero na. Halika na't sumama ka at manood. Mga matay mamamangha, di lang dyan ang mabubusog. May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari. Kapag nakita mo, mapapawaw, mapapagrabe. Mga ka-Berks, tara muna gala. Mga lugar dito kanyang ipapakita. At sa pagluto, matik kayo ay tatakamin. Pag Chris Cusinero, matik papasarapin. Yum! OFW na nagsumikap ng ibang bayan kahit malayo sa pamilya. Bilang chef